Okay, alright. Magandang umaga po sa ating lahat. Babiyahe po tayo sa Food Panda. Ang oras po ng biyahe ko ay 7:45 hanggang 12:45, 5 hours po. Titignan po natin kung magkano ang kinikita ng Food Panda rider sa 5 oras. Medyo makulimlim ang panahon ngayon, guys. Sana huwag masyadong umulan ng malakas kasi hindi maganda ang biyahe pag ganun. Kasi mababasa yung mga items. Okay guys, meron tayong first booking una sa Bonchon sa may Access Northgate. Pipikapin na natin guys yun, tapos i-deliver na natin sa customer. Food Panda po. Okay guys, na-pick up na natin ang unang deliver natin dito sa may Bonchon. I-deliver po natin ito sa may diyan lang sa Madrigal, malapit lang. Yon guys, bali bago natin dineliver yung first booking natin sa Bonchon, may nakita tayong isang ka-rider din natin na medyo malambot yung gulong niya. Yan, nilapitan ko siya dyan sa pagkakataon na yan. Tapos binigay ko sa kanya yung inflator ko, yung Xiaomi inflator. Kasi yung ginagamit niya, yung ordinaryong pambomba lang. Kasi mahirap talaga yun, bumabalik yung hangin nun, lumalaban yun. Ngayon, trinay namin yung Xiaomi inflator namin. Kaya natuwa siya, tinanong niya kung magkano. Ang binili ko dyan nasa 1.3 yung Xiaomi inflator na yun. Malaking tulong yan, Pops, sa mga katulad nating rider. Tapos nalalaman kung anong PSI ng gulong natin. Tapos matagal din malobat yan. Kaya natuwa dyan si Pops nakangiti siya. Yun, okay na. Okay guys, na-drop na natin yung isang first booking natin dito sa May Madrigal. Ngayon, ang second booking naman po natin ay sa McDo, sa May Commerce. Tapos dito lang din sa Madrigal natin i-deliver guys. I-update ko kayo mamaya guys pag nandun na ako sa may vendor. Okay, nandito na tayo sa may McDo, sa may Commerce. Pipikapin na natin ang order ng ating customer. I-update ko kayo mamaya guys pag na-deliver ko na rin sa customer natin. Okay? Yun, na-pick up na natin guys yung order ng ating customer sa McDo. Bali, i-deliver na natin sa kanya. Sa may Mitsubishi lang yan, sa may kaliwa. Diyan lang yun. Bali, nandito na tayo sa area ng ating pag-drop off ng pagkain sa may Mitsubishi. Tawagan na natin yung customer. Yun guys, okay, na-deliver na natin ang second booking. Ngayon, napasukan naman tayo ng third booking sa may Zeus Coffee. Malapit lang yan, dyan lang sa may ATC sa gilid lang. Update ko kayo guys pag nandun na ako sa area. Okay, dito na tayo mga sir sa Zeus Coffee. Papark ko lang yung mot-mot natin dito sa gilid. Yan, dito lang tayo sa gilid. Tapos dungaw-dungaw tayo, baka maklamp Ito tayo rito sa Zeus Coffee. Panda po, ma'am. Okay guys, nakuha na natin ang pangatlong booking natin dito sa may Zeus Coffee. I-deliver lang natin ito sa may customer natin. Update ko kayo mamaya.
Okay guys, na-deliver na natin ng third booking. Kaya magantay-antay tayo kung papasokan tayo ng booking ulit. Okay guys, na-deliver na natin ang pangatlong deliver natin dito sa may Las Piñas lang naman, malapit lang naman. Boundary lang naman. Ayun, mag-aantay tayo ng fourth booking. Guys, ang tip ko guys sa mga papasok sa Foodpanda rider, kung gusto nyo pumasok, unang-una dapat manood muna kayo sa YouTube kung paano mag-apply, ano yung mga requirements na kailangan ni Foodpanda. Tapos manood kayo ng mga tips, pati ng mga diskarte, para kung sakaling ma-heard na kayo ni Foodpanda, edi okay na, hindi ka na masyadong mahihirapan kasi marami ka ng nalalaman din. Huwag nyong itatry guys na papasok kayo sa Foodpanda tapos wala kayong nalalaman, hindi kayo nanonood sa YouTube kung ano man. Kailangan manood kayo guys kung paano mag-pick up, accept order, drop off, paano mag-cancel. Yan, para kung sakaling dumating yung araw na hired ka na, hindi ka na masyadong mahirapan totally talaga. Konti na lang yan. Tapos lagi tayo magtanong sa mga matatagal na rider na. Tapos huwag tayong mahihiya. Kunwari may nakita tayong kapwa natin ng Foodpanda rider, meron kang concern, tanong mo sa kanya kasi sigurado 100% alam na nila yan. Lalo yung mga Foodpanda na luma na yung yung mga Foodpanda bag, tandaan mo yan, maraming nalalaman yan, doon mo pa lang makikita eh. Ayun ang tip ko guys kung papasok kayo sa Foodpanda rider. Okay guys, update ko kayo kung meron akong pang-apat na booking sa Foodpanda ngayon. Okay guys, napasukan tayo ng fourth booking. Doon pa rin sa may Zeus Coffee. Doon pa rin tayo magpipick up. Okay guys, update ko kayo mamaya. Okay guys, nandito na ulit tayo sa may Zeus Coffee. Bali pang apat na booking na to. Bali, pipick upin lang natin yung order ng ating customer. Okay, nandito tayo ulit. Okay Pops, napick up na natin ang pang-apat na order dito sa Zeus Coffee. Deliver natin to guys. Update ko kayo mamaya. Foodpanda po. Okay guys, na-deliver na natin yung Zeus Coffee rito sa may Las Piñas. Meron tayong double booking sa may Popeyes dun sa may ATC Alabang Town Center. Double booking yung isa sa may Northgate lang, yung isa sa dito lang din sa may Las Piñas, pero malapit lang, halos magalapit lang naman yan. Sige guys, update ko kayo mamaya pag nandun lang ako sa Popeyes. Okay guys, nandito na tayo sa sa may Popeyes. Bali magpa-park lang muna ako guys, pipick upin natin dito. Lumiko pa kanan, pagkatapos ay makikita mo sa kaliwa ang iyong patutunguhan. Nakarating na tayo guys dito sa may Popeyes. Sana ready na yung order para makaalis agad tayo. Foodpanda ma'am. Okay guys, na-pick up na natin yung dalawang order ng Popeyes. I-deliver na natin sa unang customer natin. Dito lang sa may Studio City. Malapit lang yun guys dito sa may ATC. Sa kanan lang yun. Tapos yung isang deliver naman natin sa may bandang Las Piñas, pero halos magkalapit lang din naman. Update ko kayo guys pag nandun na ako sa area. Ito na tayo guys sa may studio.
Vincer. Na-deliver na natin guys ang isang order yun sa double booking dito sa may North Gate lang, sa may Studio Tower. Ngayon sa Las Piñas naman tayo. Yun guys, pagas muna tayo. Ang tips ko naman guys, pag wala na kayong pamalit tapos tagi 1,500, ang matik yan, magpapagas na kayo ng 100 kahit medyo marami pa kayong gas para magkaroon lang kayo ng pamalit sa mga customer natin. Yun ang tamang diskarte guys. 100 lang, okay na yan. Lalo na yung mga customer na sasabihin 1K yung pera nila tapos chinat mo naman na wala kang pamalit. Wala kang magagawa dyan pag sinabi nilang 1K talaga, no choice ka. Okay guys, nandito na tayo sa drop-off area. Hanapin na natin yung customer natin. Tawagan ko lang siya. Okay guys, na-drop off na natin yung dalawang double booking sa Popeyes. Ngayon balik tayo sa area natin para pasukan tayo ng booking ulit. Nandito tayo sa Pilar Village. Update ko kayo guys pag meron na ulit ako na booking. Alright guys, pipick up tayo rito sa Classic Shabury. Nakapunta tayo ng SM South Mall. Alright, pick upin na natin guys. Mampod Panda po. Na-pick up na natin guys yung Classic Shabury. I-deliver natin to sa may Alabang Medical Center. Okay, let's go guys. Hello guys, bali kanina kasi umulan kanina kaya minto muna ako sa gilid. Ayun, okay na. Bali pang 8 deliver na natin to. Pinikap ko siya sa may Festival Mall sa may Panda Express. I-deliver natin siya sa may Pleasant Bayanan. Update ko kayo guys pag nandun na ako sa may Pleasant. Guys, na-deliver na natin dito sa may Pleasant. Halos 2,000 yung in-order niya. Kaya ang nangyari, na-cash block ako. Ibig sabihin, hindi na ako makakatanggap ng mga collect cash. Ang matatanggap ko na lang mga paid online na lang. Update ko kayo guys. Patapos na rin ang aking duty. Alright guys, bali naka 8 delivery lang tayo. Bali na cash block kasi ako eh. Ibig sabihin kasi ng cash block, ibig sabihin yung nasa wallet mo nasa 2,500 na o nasa 3,000 na. Ibig sabihin hindi ka napapasukan ng mga cash collection. Ang papasok na lang sa'yo paid online. Eh mahirap na yung ganun. Eh alas 12 na ngayon. Eh hanggang 12:45 pa ako. Eh minabuti ko na lang na umuwi na lang sa bahay at para kumain, para makasabay ko yung mga mahal ko sa buhay. Yun, maraming salamat guys sa inyong panonood. Lagi tayong mag-ingat sa kalsada. Huwag masyadong magmabilis. Ride safe. Peace out.